nagbayad ka na ng tax, dadaan ka sa tollway, every time na dadaan ka sa tollway, magbabayad ka pa ng napakamahal na toll fee. Isipin mo yan. Prof, panahon na naman po ng budget, no? Paghimay, nauunaw na po ngayon ng Kamara sa pag-deliberate sa 2026 proposed national budget. Taon-taon po lumalaki ang populasyon, kaya po lumalaki po ang pambansang pondo. At sa budget season po, nabubuo ang mga proposal sa flood control. Ano nakikita mo dito, Prof? Ngayong nasasalang sa Condebrisia ang flood control at pag narinig yan ng mga ordinaryong Pilipino, abay agad nag-high blood. Yan ba'y dapat na menos-menoson muna sa 2026 national budget o magkaroon muna ng mga reforma bago ituloy itong mga flood control projects na ito ng pamahalaan, Prof? Useless naman kasi kitang-kita naman natin na ninanakaw lang yung pondo at patuloy naman ang baha. So, imbis na ilagay dyan sa infrastructure, I agree with Senator Bongo na ilagay na lang sa healthcare at saka sa education. Kasi yan ang mas kailangan ng tao at saka sa food subsidy. Kasi hindi bali na magbaha, hindi bali lang hindi kami makapasok sa trabaho, bigyan nyo kami ng food subsidy, bigyan nyo kami ng pagkain, hindi baling nasa bahay kami. Oh, okay lang. Hindi baling baha, isang buwan na baha. Okay lang. Basta bigyan nyo kami ng pagkain, bigyan nyo kami ng gamot, bigyan nyo kami ng edukasyon. Yun ang kailangan namin. Kesa naman yung tatambakan mo ng trilyon-trilyon yung, hindi lang flood control lahat ng infrastructure, tatagtaran mo ng bilyon-bilyon. Tapos wala rin nangyayari. Tapos yung tinatawag na PPP, hindi ba kaya nga private public partnership yan, meron niyang public money infusion. Nagbayad ka na ng tax, dadaan ka sa tollway, every time na dadaan ka sa tollway, magbabayad ka pa ng napakamahal na toll fee. Isipin mo yan. Di double, triple taxation na yan, double, triple whammy. Meron ka ng road users tax, meron ka ng income tax, meron ka ng value added tax, withholding tax on this, withholding tax on that. Lahat na ng klase, documentary stamp tax, lahat na ng klaseng tax. Meron. Pagkatapos tuwing dadaan ka sa kalsada, magbabayad ka pa ng napakamahal na toll fee. Anong klaseng gobyerno ito? Ginawang negosyo yung kalsada. Ginawang negosyo yung daanan ng tao. Yan ang isa kung bakit ayaw. Totoo ito. Nakakausap ko yung mga ibang kliyente ko na mga mag-i-invest sana dito. Umaatras kasi sobrang mahal ng toll fee dito, sobrang mahal ng internet, sobrang mahal ng kuryente, sobrang mahal ng mga bilihin. Siyempre, pag mahal ang bilihin, yung labor, magde-demand ng higher salary, higher wages. Kaya isa tayo sa bansa na mataas yung wages, mataas yung salary. Hindi tayo competitive sa China, hindi tayo competitive sa Vietnam. Kaya yung mga foreign investors doon magpupunta sa mas mababang salary, mas mababa yung wages. Ang problema, mataas na nga yung wages natin, tsaka yung salary natin, sobrang taas naman ng presyo, naghihirap yung mga tao. Kahit na malaki sweldo mo, kung mahal yung mga pagkain, mahal yung electricity. O katulad ko ngayon, biglang nag-jump yung electricity ko. Nagulat ako, 6,000 per month lang, biglang naging 12,000 per month. Kasi may mga panahon na kasabwat ng gobyerno yung electric companies, papayagan nila na magdoble ng presyo. Siyempre, hindi natin alam, baka may mga kickback dyan yung mga taga-gobyerno, kaya tumatahimik na lang, pati yung mga taga-ERC na yan, sabihin na natin yung totoo, merong mga regulatory capture. So, tayo yung bansa na pinakamahal ng kuryente ngayon sa buong mundo. No, nalalagpasan na natin yung Japan at saka Germany. Dati ang pinakamahal na kuryente Germany at saka Japan Ngayon in certain times, hindi naman always, nalalagpasan natin yung Japan at saka Germany sa electricity cost. Ngayon ang Japan at saka Germany, walang problema kasi yung mga tao nila may purchasing power. No, mayayaman yung mga tao diyan kaya kahit taasan mo yung electricity diyan, okay lang Pero dito sa Pilipinas, hindi naman mayayaman yung tao bakit napakamahal ng kuryente natin? So yung mga tao, nagtitiis na, hindi na gumagamit ng electric fan, nagpapatay na ng ilaw.
So paano uunlad yung bansa natin kung makikita ng dayuhan na ano ba naman to? Katulad ng mga Koreanong kliyente ko, nagrereklamo sa akin. Sa Korea daw, walang patayan yung kanilang aircon 24/7. Dito daw, they are forced to turn off their aircon every now and then kasi sobrang mahal ng kuryente. Hindi ba nakakahiya yan? Kaya sinong loko-lokong foreign investor ang pupunta rito kung napakamahal ng kuryente mo, pagkatapos nagbabaha pa, tapos mahal ang sweldo kasi mahal yung mga bilihin, yung may value-added tax pa, bibili ka lang, may 12% value-added tax pa, samantalang hindi ka naman nag-earn ng income. Opo. You are incurring an expense, bumibili ka, you are purchasing, pero magbabayad ka pa ng tax. Bumibili ka lang, hindi ka nagtitinda, nagbabayad ka ng tax. So Opo. sinong loko-lokong foreign investor ngayon ang pupunta rito? Kaya kami mga advisors, nahirapan kaming makakuha ng kliyente. Paano kami makakuha ng foreign investor kung ganyan? Hindi mo naman mabobola yung mga yan eh. Kasi very observant yung mga yan eh. Siyempre, ituturo mo sila sa iba't ibang lugar dito. Nakikita nila yan. Hindi lang kumikibo yan, pero nag-o-observe yan. Nagtitake yan ng notes. Hindi natin alam, pagbalik sa hotel yan, nagre-report na yan sa mother company nila. Kaya hindi natutuloy yung investment. Ang daming mga prospective investors na hindi tumutuloy kasi nakikita yung sitwasyon. Kasi nagpapadala sila ng mga tao dito para makita kung ano ba talaga. Hindi sila naniniwala sa propaganda ng Government of the Republic of the Philippines. Nagpapadala sila ng mga representative dito para malaman yung tunay na sitwasyon. Tapos yung mga yan, siyempre, pagkaharap namin, kunwari, siyempre, hindi magpapahalata yan. Pero pagbalik niyan sa hotel, magre-report yan sa mother company. Tapos mababalitaan mo, umatras na, hindi na nagtuloy. Yan ang nangyayari sa ating bansa. Kaya wala tayo. Bagsak yung ating foreign direct investment, yung mga nagtatayo ng factories dito. Nagpupunta sa Vietnam eh. Ako, kagagaling ko lang sa Vietnam nung nakaraan. Ang dami-daming factories doon. Halos lahat, iba-iba. Samsung, mga Vietnamese companies mismo, mga kung ano, Japanese, Mitsubishi, lahat ng mga sikat na brand sa buong mundo, naandun yung factories nila sa Vietnam. Kaya ngayon, yung Vietnam, kulang sa tao. Kailangan nila ng Pilipino para meron silang workers. So, napapag-iwanan na tayo. Samantalang yung Vietnam, talagang binugbog ng bomba ng Amerika yan. Pero napag-iwanan tayo, gumagawa na sila ng sarili nilang kotse, yung VinFast, yung nakikita natin ngayon sa mga lansangan, yung mga kulay green na taxi. Made in Vietnam yan. Tayo, anong nagagawa? Pakumbakya lang, hindi tayo makagawa. Imported pa yung pakumbakya natin eh. Hindi pa tayo nahihiya niyan, wala tayong made in the Philippines. Yung mga armas natin, lahat imported. Mananalo ka ba sa gera kung ang lahat ng armas mo imported? Kitang-kita sa Ukraine. Kaya natatalo yung Ukraine kasi walang indigenous self-reliance defense program. Kaya ginawa ni Marcos Sr. yung self-reliance defense program eh. Kasi sa gera, kinakailangan meron kang mga underground factories para tuloy-tuloy yung laban mo. May pagawaan ka ng bala. Pero kung yung bala mo, idadaan pa sa Pacific Ocean o kasi sa South China Sea bago makarating sa Pilipinas, paano ka mananalo sa gera? Paano mo may pagtatanggol yung bansa mo? Pakumbakya nga lang, hindi tayo makagawa eh. Aeroplano pa kaya. Ngayon, uso na ngayon, missiles, mga drones. Hindi tayo makagawa ng missiles at saka drones eh. Paano tayo ngayon yan? Tapos, tatapang-tapang pa tayo sa China kunwari. Natatawa na lang yung China sa atin eh. Kasi ang kinakatakot ng China sa atin, yung mga barko natin na merong kalawang. Biological warfare yan. Diyan natatakot yung mga inchik. Prof? Delikado, baka tayo mabangga. Opo. Maraming salamat po, Prof, sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Okay, salamat. Sa totoo lang tayo, kaya SMNI parate. Maraming salamat. Maraming salamat. Si Ginoong Mario Ferdinand Pasyon po ang ating nakasama, mga kapartner.